Ano bang naging trigger nito? Hindi ko na pag-uusapan yung buong statement niya. I'm sure nabasa niyo na yung statement niya. And I won't delve too much into it. So, pero I would emphasize on some things na sinabi niya. Magfo-focus ako doon sa interview. Kasi, in-interview din siya kanina sa Phylon. Kay Phylon kanina. And for some reason, nung tatapusin na yung interview, biglang may sinabi siyang iba. O, yun pag-uusapan natin. Anyway, umpisahan natin dito. Ito nangyari kahapon. Tinanggal si Gloria Macapagal Arroyo na deputy speaker. Actually, dalawa sila. Si Arroyo tsaka si Ungab. Okay, of course, alam natin, itong dalawang to, si Congressman Arroyo at si Congressman Ungab, tight talaga yan kay VP Sara. So, this now puts into light the kind of politics that we have in our Congress right now. Ito yung politika ngayon sa ating Kongreso. Na it's either you're with us or you're against us. If you're against us, then you'll pay the price. Yan. So, tinanggal sila. Si Arroyo at si Ungab. Kahapon. I'm sure alam nyo na yan. May mga nag-vlog na tungkol dyan. And then kanina, naglabas ng statement si Gloria. Meron siyang statement sa website, sa Facebook niya eh. Ito yung isa sa mga sinabi niya. I have never taken or supported any action to remove Speaker Romualdez from his position. Ayan sinabi niya. In fact, I have publicly stated that I have given up any plans to aspire for the speakership again in this and any future Congress that I would have the honor to be a part of. Okay. So, yun. Tapos, ang sabi niya, Arroyo explained that she was unable to sign the resolution since she was abroad. Her support for Romualdez remains firm despite not affixing her signature on the document. Tapos, sabi rin niya, there is always intrigue in politics, often petty. Maliliit na bagay. If some intrigues were able to convince Speaker Romualdez of the falsehood that I do not support his leadership in the House, then there is nothing I can do. But even as an ordinary congressman, I will remain true to my word to President Marcos Jr. May laman. May laman, guys. So yan ang sinabi ni GMA. Ngayon, hindi natin, syempre, kwento niya yan, siya bida. Sa parte naman ng House, kwento nila yan. Sila rin ang bida dyan. Pero tulad nga ng pinost ko dati nung isang beses sa Facebook ko, doon nagsabi siya na nagbibigay siya ng support sa admin ng sabi to? Kay Martin Romualdez. It's like one tambaloslos telling another tambaloslos na sumusuporta siya sa kanya. Ganun siya. Paano yan? Yung mga taong nagsasabing bayad ako ni GMA, paano na yan? Anyway, bago tayo magpatuloy sa ating next topic, syempre mag-shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details dyan sa app, and pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At wala pong remittance fee yan, mga kotsero. At pag gusto nyo pang makadagdag ng konting padala sa inyong mga minamahal sa buhay, gamitin nyo yung promo code ko na Coach Jarrett sa inyong unang padala. Ayan, sa unang padala ha. At makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yun. Okay. Ganun. So, para sa akin, ito, wala lang to. It should not even be given that much attention sa totoong buhay. Kaya nga hindi ko yan, dapat i-vlog ko to kahapon kasi sa inisip ko, wag na lang. Wag na lang kasi it's pointless. It's pointless. Wala namang kongresista na aamin na meron siyang ouster plot. Wala rin kongresista na aamin na corrupt siya.
Kaya nga dapat ibang taong nagsasabi na may mali ka sa ginastos mo. Kaya nga nandyan ang COA para sabihin yun na mali ka sa gastos mo. Kaso si COA ayaw ba ipakita yung audit report niya sa Congress? So kahapon, kaya nga hindi ko na kinontento. Kaso ito, napilitan ako i-content. Bakit? Kasi, etong nangyari na to kay GMA ay ginagamit ng ibang political pundits bilang dahilan or bilang excuse or bilang katibayan na basag na raw ang Uniteam. Yun. Kaya ako napareact dyan. Una nating panoorin etong si Ronald Llamas. Sumisikat tong mokong na to. Alam niyo kung bakit? Dati sa politiko lang to nagsasalita. Ngayon, nasa One News na. Asenso. Asenso, guys. Anyway, ito si Ronald Llamas. Si Ronald Llamas, mga kakutsero, ay dating political advisor on political advisor, Paula. Special advisor for political affairs ni Panot Aquino. Anyway, panoorin natin to. Well, yes. Ay, sorry. Kasi hindi sinabi yung tanong dito sa video na to eh. Ang tanong was, basag na ba ang Uniteam? Or may lamat na ba ang Uniteam? Or something to that effect. Okay, so pakinggan natin yung sinabi niya. Well, yes. But it already started last year. Maraming mga explosions. Yung pagtanggal kay former President Gloria Macapagal Arroyo as senior deputy speaker ay, in a way, started it all. Yung Tambaluslos incident exacerbated this unraveling of the Uniteam. At mas lalo itong nag-unravel nung tinanggal yung intelligence at saka confidential fund ni Vice President Sara Duterte at yung pagbabago ng posisyon ng gobyerno tungkol sa pagpasok ng International Criminal Court a few weeks ago. So I think this combination of events led to this not surprising development na tinanggal na talaga si Deputy Speaker Ungab at saka si Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. I doubt if it's about principles as ex-President Duterte was explaining. I think it's more about politics as usual. Alliances. Yes, it's about alignment, realignment. It's about political loyalties. Correct. Mukhang yung lines na na-drawn ay mukhang chasm na eh. No, mukhang bangin na eh. Hindi na kaya At mahirap nang tumawid, no? Lalo na itong mga statements ni ex-President Duterte last month, he was practically calling for civil disobedience. He was practically calling for destabilization. Yun. So yun ang sinabi niya. Na nag-a-unravel na raw ang Uniteam because of the actions of Martin Romualdez and GMA. Yan sinabi niya. Ito pa isa. Ito naman sa side ng DDS. Okay. Pakinggan natin sinabi ni Malotikia. Kasi sabi ko, in so many times, campaign, pre-campaign, campaign, governance, that unity has never been there. But she remains. What can I do? She's a mayor. She holds on the word of someone. So, you cannot really tell her na, sige na, bardagulan na. She's not like that. But I'm very happy with her statement sa Supreme Court. No, handa siya. Because Ina, she's all alone there. Kampanya pa lang, may duda ka na at inaabisuhan mo na parang kung nagtitiwala ba or you were asking VP Sara if she really trusted the president tungkol dito sa Uniteam nila. Can you tell us more about that? Yeah, one is on the campaign platform. Second was on the designation of Martin Romualdez as campaign manager for the national, while Governor Claude Bautista was the campaign manager for the local. And then third was something that had to do with funding. Okay.
sa akin, parang those were signals. And dun ko nakita na nag-mature si Mayor Sara after the campaign. But he still held on to the words of the President and Senator Amy. Okay. Now, sabi ni Malutikia, meron daw siyang 3 items na nakita na would or signals, or siguro for lack of a better term, no, red flags, na wala raw talagang unity sa Uniteam. Yun. Una daw is the, what do you call this? The platform. Tapos, yung huli yung budget yung funding, something about the funding. Pero 3 bagay yun. Ayoko na i-rewind. Anyway, so, wala raw unity, even before pa raw nag-start ang campaign, sinabihan na raw niya si VP Sara, walang unity dyan. Sa plataforma pa lang, walang unity. Sa ganito, walang unity. Sa funding pa lang, walang unity. And I think I understand kung saan nanggagaling yung sinasabi ni... Ayun, yung pangalawa pala, yung pagpili kay Martin Romualdez as the National Campaign Manager. Yun daw yung yung sinabi. Meron namang mga very... Ito, siguro, umpisa natin sa funding. Kasi mga kutsero, during that time, hindi ko alam kung if this is public information. Pero if it is not public information, nagkahiwalay kasi yung budget nila sa campaign. Hiwalay yung kay VP Sara, hiwalay yung kay PBBM. Magkahiwalay yung budget. Magkahiwalay rin ng building. Napansin nyo? Magkahiwalay yung building ng campaign ni PBBM sa Pasig. Yung campaign headquarters niya. Across it is the campaign headquarters naman of VP Sara. Tapos si Martin Romualdez is the National Campaign Manager. Tapos yung isa, the governor, is for local. Tapos sa platform. Okay. A simple explanation of that is this. This is the simplest. This is the simplest I can think of during that time. Kasi meron naman akong konting insight dun sa campaign na yun. The simplest explanation is this. Kasi, lakas CMD si VP. Si PBBM, PFP. So, dahil magkaiba sila ng partido, yung funding na nanggagaling kay VP ay nanggagaling sa lakas CMD. Yung funding na nanggagaling kay Presidente ay nanggagaling sa PFP at sa mga supporters niya. Ganon din sa kabila. Ba't naman ginawan pa ng issue yun? Bakit si Martin Romualdez? Kasi si Martin Romualdez ang presidente ng lakas CMD. Na ang nagbabanggaan ngayon yung 2 leader ng lakas CMD. Si Martin Romualdez at saka si GMA. That's the simplest explanation. Magkahiwalay ng budget kasi magkahiwalay sila ng partido. Bakit si Martin Romualdez? Pinayagan ni GMA. Buti nga, nag-usap pa yung 2 Si GMA, ang chairman ng lakas CMD. Sino ang nagkumbinse kay VP na sumali sa lakas CMD? Hindi ko alam. Pero doon siya sumali sa lakas CMD. Eto pa. Yung una niyang sinabi na tawag dito, platforms. The platform in itself, yung plataforma nilang pareho, ay natural na magkaiba. Bakit? Kasi ang tinatakbuhan ni PBBM, presidente. Ang tinatakbuhan ni VP Sara, vice president. As ang direksyon niya as a vice president is to support the plans, projects, and the programs, projects, and activities of the president. Di ba nga? Ganun ang sistema dapat. It's not an indicator of non-unity. It is just an indicator of the difference between the two parties and their campaigns. Walang ibang ibig sabihin yun. Tsaka nakakatawa mga kotsero. Itong si Malutikia. Tsaka itong si Ronald Llamas. Sila yung ini-interview. Sila yung malabnaw ang commitment sa Uniteam ever since.
Si Malutikia mismo, sinabi niya umpisa pa lang, ayoko na dyan sa unity na yan. Walang unity talaga. Diba? So, ibig sabihin, umpisa pa lang, wala na siyang believe doon sa ginawang desisyon ni VP Sara. Si Ronald Llamas, anong expect mo dyan? Dilawan yan. Anong expect mong suporta, ibibigay niya kay Presidente Bongbong Marcos sa VP Sara? Lang wala pang isang linggo, wala pang 2 or 3 weeks, basta parang ganun mabilis lang parang a month or 2 pagkaupo ni Presidente, sabi agad ni Malutikia, bumabalik na ang kriminalidad, unstable na ang bayan, etc. Ginawan ko pa nga ng live yun Nasa labas ako noon, nabalitaan ko yun ginawan ko pa ng live stream yun yung mga nagsasalita about the status of the unity team, yung mga malalabnaw ang commitment sa unity team. Bakit hindi nyo tanungin yung tatlong tao who composed the unity team? Si Presidente, si VP, at saka si Senator Amy. Kasi si Senator Amy ang bumuo ng unity team. Ito pa isa observation ko. Bakit pala etong dalawang to, si Ronald Llamas at si Malutikia, ginagamit yung ouster move kay GMA as rational or as reason, as evidence na basag na ang unity team? It's weird. Bakit? Si GMA at saka si Martin ang nagtatalo dito. Si VP Sara, kaya siya nakisali dyan dahil committed siya doon sa nagpasok sa kanya sa Lakas CMD. Pero ang totoong nag-aaway dyan, si Martin at saka si GMA. Tapos, idadami nyo yung unity team. Ano kinalaman ng unity team dyan? Wala silang pake dyan. Kasi habang nag-aaway itong dalawang to, habang merong power grab sa Congress, habang itong si Martin Romualdez naghahari-harian sa Congress, si Presidente at saka si VP nagtatrabaho. Wala silang ibang pinapakialaman kundi yung trabaho nila. Tapos, ang nagko-comment tungkol sa commitment ng unity team sa isa't isa, yung dalawang malabnaw yung commitment sa unity team. So, tigilan ako. Konting reminder lang, guys. Ang unity team, nabuo yan 2021 pa, May 31, 2021. Nag-umpisa po yan, mga kochero, neto. Naalala nyo ba itong picture na to? Yung birthday ni BP, Sara. Nagpunta si Presidente at saka Senator Amy sa Davao yata to, sa Davao City. Yan. Syempre sasabihin nila during that time, hindi, walang pinag-uusapang politika. Pero when politicians get together, they talk about politics. Tigilan ako. Wag akong bulahin. So may nang-usap dyan na politics. Diyan na unti-unting nabubuo ang unity team. Tapos, sabi ni Senator Amy, siya ang nagtulak kay VP Sara na tumakbo bilang VP ni Presidente Bongbong Marcos. Siya sinabi niya yan Ito, 2023 lang. Ito, yung panahon ng Tambaloslos issue. Ito yun. Nung sinabi ni VP Sara, ang nagkumbinsi sa kanya na tumakbo ay si Senator Amy. Walang kinalaman si Martin Romualdez. Kaya lang nag-react si VP Sara diyan sa away ng GMA Martin ay dahil ang loyalty niya, I think it is misplaced, kay GMA. Bakit may tiwala siya kay GMA? Syempre yung tatay niya, kaalyado si GMA. It is what it is. Let's call a spade a spade. So yun. Pero ang nagkumbinsi kay VP Sara na tumakbo, si Senator Amy bilang VP. Sino naman ang nagsabi kay Presidente Bongbong Marcos na tumakbo bilang presidente? Sara Duterte pushed Bongbong Marcos to run for president when she opted out of the race. Si VP Sara ang nagkumbinsi, October 27, 2021. Sabi ni Senator Amy, sabihin ko na yung totoo, nagulat talaga kami. First time siguro nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas na yung frontrunner si Inday Sara hindi nagpila. Akalain namin talaga na siya ang tatakbong presidente. Tapos, ang pangarap lamang ni Bongbong magbise, magkatandem.
Di namin akalain na hindi pipila. Yung medyo sideline talaga lahat. Nagulat talaga. Nagulantang yung buong mundo noong hindi pumila. Tapos, ang sinabi na lang ni Mayor, Bongbong, tumakbo ka na. Sabi niya, Marcos Jr., anong tatakbuhan ko? Sabi niya, Duterte Carpio, presidente na, hindi na ako tatakbo. So medyo hilo kami. We were really not ready. But Mayor Sara said she's not proceeding. So kung tutuusin mga kotsero, pag pinag-usapan natin ang Uniteam, by the way mga kotsero, Uniteam is not a political party. It was a movement. Walang political party. Kaya nga Uniteam it's two political parties. PFP, lakas CMD. Ano pa? Farthest part of Luzon, lowest part of the South. Diba? Norte, tsaka Mindanao. Ilocos, tsaka Davao. Doon na buo yung pangalang Uniteam. Si Senator Amy mismo ang nagsabi nun. So, tatlo lang sila. Pag pinag-usapan ng Uniteam, tatlo lang ang dapat nagsasalita dyan. Si Presidente, si VP, at si Senator Amy. Sila lang dapat ang nagkukwento ng totoong status ng Uniteam. Wala nang iba. Tapos, the political pundits are all around us. Sasabihin, may lamat na ang Uniteam kasi tinanggal ni Martin Romualdez si GMA. Si GMA naka-align kay Sara. Si Martin Romualdez naka-align kay Bongbong Marcos. Kaya ganun kasi by extension of their relationships, magkaaway na ang Uniteam. My goodness. Ano yun? Ano yun? Ibig sabihin, kung kagalit ng kaibigan ko, kagalit ko na rin. Paano pag wala naman ako atraso sa kanya? Wala rin siya atraso sa akin. Ano yun? Ano tayo, preschool? Yung anak ko, ito lang, recently, nagsumbong sa akin Tatay, yung classmate ko po, gusto niya magalit din ako sa ganitong tao. Ba't mo naman aawayin? May ginawa ba siya sa'yo? Wala po. Ba't mo aawayin? Huwag mo aawayin, i-friendships mo. See, ilang taon lang yung anak ko, 10 years old. Ano yung ano silang ginagawa nila? 10 years old ba sila para mag-analyze ng galong politika? Na by extension of their relationships? Ano yun? Anong katanga? Stupid. Anyway, tuloy natin. Ano ba yung sinabi ni Senator Amy tungkol dyan? Ito yung interview actually kanina. Actually, ang nakakatawa dito, tapos na yung interview. Tapos na siya. Tapos isiningit ni Senator Amy yung statement na to. Okay, so inumpisahan ko siya doon sa nung nag-goodbye na si Ted Filon. Sige ma'am. So ma'am, damo nga salamat Mana ha. Kami po'y makikikumusta po sa inyo dito po sa progress po ng panukala po ng hybrid election for midterm elections ma'am. Thank you. Damo nga salamat, Gihapon. And sa lahat, gusto ko lang sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisa na lang po. Isa na lang. Ma'am, ba't niyo ho nasabi yan bigla? Wala lang. Sabi ko sa'yo, maintang ulo ko ngayong umaga Bakit ma'am? Ano ho ba inyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind us asking. Ito hong nangyayari ngayon sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong may mga demotion na nangyayari. At yung nga po, pagsasabi daw ho na ang iba, may nangyayaring laglagan. Yeah, yun na nga ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay nung Yolanda, ika-10 anibersaryo ngayon, alalahanin natin. Hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang nagugutom. Bardagulan na lang tayo lahat. Naku, wag naman mauwi dyan. Gusto kong sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way. Di ba? Tama ba yun? So, base po dyan sa naging pahayag nyo, Senator Amy, ang ibig sabihin, unity pa rin ang Uniteam.
Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So, buo pa rin ang Pilipinas, wag naman nilang watakin. Opo. Sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Nako, secret na public secret. Bahala na kayo. Opo. Sige po, ma'am. So, ang binabanggit po ninyo, dapat ngayong panahon ng paggunita sa delubyong inihatid ni Yolanda, ang focus natin ay paglilingkod sa bayan at hindi inuuna ang usapin po tungkol sa hidwaan sa politika. Amen. Talagang aton hirahimuon nga inspirasyon, di ba? Yun, yung mga nauna sa atin. Opo. Thank you. Amo good, ma'am. Amo good. Ayan. Tapos papainggan natin yung mga taong malabnaw ang commitment sa Uniteam. Ang ayaw natin pakinggan ay yung taong architect ng Uniteam. Ba't hindi nila intervene si Senator Amy, di ba? Si One News, ba't din yung intervene si Senator Amy? Si Politico, ayun yung intervene si Senator Amy? And quite frankly, mga kutsero, si Digong, hindi rin naman sumuporta sa Uniteam yan. Si Digong. Alam naman natin yan, hindi siya nag-endorse hanggang tumakbo siya election eh. Hanggang matapos pala election last year. Hindi siya nag-endorse, hindi niya in-endorse si PBBM. So I would assume na hindi rin siya pro-Uniteam. So even if magsalita siya tungkol sa Uniteam, it doesn't matter. Kasi wala naman, malabnaw din yung commitment niya eh. Kung malabnaw ang commitment mo sa Uniteam, in the first, umpisa pa lang, malabnaw na, yung opinion mo about Uniteam and the weakness or the strength of it is already weak. Kasi punong-puno na ng bias yung opinion mo. Umpisa pa lang. Kung meron man tayong papakinggan tungkol sa estado ng Uniteam, it's either Senator Amy, who is the architect of the Uniteam, at yung dalawa, si PBBM at si VP Sara, na sila yung actors sa Uniteam. I don't care if you're DDS or you're loyalist or you're Dilaw, wala akong pake. Whatever your political leaning is, it's supposed to be kung ano ang mas importante pa din kung ano ang opinion mo sa sarili mo. Kung ano ang naiisip mo. Critical thinking natin. Dapat may sarili tayong utak eh. Hindi tayo dapat nakadepende sa sinasabi ng mga iniidolo natin. So, yun. Ako, mga kotsero, sabi ko naman sa inyo, I'm not really driven much by personalities. I'm driven by policies. Ano yung mga polisiya na sinasabi nila? Ano yung resulta ng kanilang mga trabaho? Yun ang yun ang driver ko. At kahit meron akong pinipili, napupusuan, na sinusuportahan, etc., etc., as long as yung kanilang trabaho nagagawa, why not? Diba? Mas maganda. Nasuportahan ko na sila, ginagawa pa nila yung trabaho nila. Ngayon, kung meron silang polisiya na hindi appealing sa akin, halimbawa, si VP Sara, I haven't heard her talk about it. Pero let's say, she is pro-China, I don't have to agree. Ba't ko babaguhin yung opinion ko para dyan? So, kung pro-China siya, that's one policy that I would not agree with. Bahala siya, polisiya niya yun. Di siya yung siya yung mag-suffer doon sa polisiya niya, di ba? Tulad ng sinabi natin kanina, you made your bed, now lie in it. Pero, if that's the case, parang mabigat sa puso ko yun. Yung architect ng Uniteam, si Senator Amy, ang sabi, wala namang gulo, hindi naman daw sila nag-aaway-away. Yung mga tao sa paligid nila, nag-aaway-away. So, paano yun? Bahala sila sa buhay nila. Ayan. Sana lang daw, wag idamay. Nadadamay yung Uniteam sa mga kalokohan nila eh. Ulitin lang natin. Let's put all of these in context. Ang konteksto po nito, mga kotsero, si GMA at si Martin ang nag-aaway. Kaya nadadamay ang Uniteam kasi si VP Sara, in my opinion, she acted rashly. I think she really did. She acted rashly. Probably, I would attribute it sa immaturity pa niya sa national politics. Probably. Hindi ako sure. But I think she acted rashly by attacking si Martin Romualdez prematurely.
I think she did. Tapos, dahil si Martin Romualdez, pinsan ni President Bongbong Marcos at laging nakadikit kay President Bongbong Marcos kahit saan siya pumunta, mapa state visit, kung saan-saan man, at lagi siyang bukang bibig ni Martin Romualdez, laging naka-associate kay PBBM. So ngayon, dahil magkaaway si GMA at si Martin, in effect, ang gustong palabasin ng mga tao, magkaaway na rin si VP Sara at si President Bongbong Marcos. But it's not even the case. Ang dalawa'y nag-aaway. Diba? Dapat ang tanongin nyo, kayo dyan sa media, ang tanongin nyo, bakit binabalahura yung Chairman Emeritus ng Lakas CMD, yung binabalahura ng Presidente ng Lakas CMD, yung Chairman Emeritus nila. So, repeat ba to? Repeat ba to ng nangyari sa PDP laban? Parang Coco Duterte lang ang labanan. Ganon, Pimentel issue. Ganon ba ang nangyayari dito? Yun ang tanong dyan. Huwag nyo idama yung unity team. Walang kinalaman ng unity team dyan. Ayan. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Coach Jared din po ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So bye everyone. See you next time. Bye.